Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, itong sinabi ni Amy Marcos tungkol kay Bato, kakadismaya nito. Nakakadismaya ito. Ang tindi nito ni Amy, ah. Ha? Hindi naman daw pwede na i-apply kay Bato ang no work, no pay. Hmm? Hindi daw pwede kay Bato na ipatupad yung no work, no pay. Ang ibig sabihin, kasi kung no work, no pay, hindi siya dapat bayaran kasi hindi naman siya nagtatrabaho. Ngayon, ang sabi ni Amy, hindi, nagtatrabaho naman si Bato. Yan ang sinasabi ni Amy. Kaya, hindi raw pwede na mag-apply kay Bato yung sinasabing no work, no pay. Alam naman natin sa no work, no pay, kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka dapat bayaran. Ang sabi ni Amy, hindi. Si Bato ay nagtatrabaho. Dahil nagtatrabaho siya, dapat bayaran siya. Swelduhan siya. Sige nga mga kabunyog, mga kabayan, sa tingin nyo ba nagtatrabaho si Bato? Sa tingin nyo ba mga kabunyog nagtatrabaho si Bato? Kasi ang sinasabi ni Amy, kahit naman daw wala si Bato, ang alam niya daw, nagtatrabaho ito. Ginagawa naman daw ang trabaho nito. Kaya, ang alam niya daw, sabi ni Amy, yung mga staff daw ni Bato, pumapasok naman sa opisina. Pinipirmahan niya naman daw ni Bato ang mga dapat niyang pirmahan. Yan yung sinasabi ni Amy na nagtatrabaho si Bato. Yung halimbawa daw, yung report ng minority, pinirmahan daw ni Bato. May pirma daw ni Bato. Yung report ng minority. Kaya, hindi daw totoo na hindi nagtatrabaho si Bato. Hindi lang daw nakikita, pero nagtatrabaho naman. Yung mga staff daw ni Bato, pumapasok naman. Pag may mga pirmahan naman, pumipirma naman si Bato. Yan yung depensa ni Amy. Kumbinsido ba kayo sa depensa ni Amy Marcos? At dahil nagtatrabaho naman ito, dapat lang naswelduhan siya. Kaya hindi daw totoo yung no work, no pay kay Bato de la Rosa. Kasi nagwo-work naman siya, nagtatrabaho naman siya, ginagampanan niya naman ang trabaho niya. Unang-una muna, ano ba ang trabaho ng senador? Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Kaya siya binutuhan ng tao na maging senador, para makatulong siya sa paggawa ng batas. Ibig sabihin, a-attend siya sa mga committee hearings, sa plenaryo. Hindi lang naman ang usapin dito pagperma. Hindi naman ang usapin dito na yung kanyang mga tao o mga staff ay pumapasok. Hindi yun. Yung papel niya bilang senador ay kailangan personal siyang uma-attend doon. Sa paggawa ng batas, maraming mga hearings, meetings, consultations. Kaya siya binutuhan ng tao para maging kabahagi sa paggawa ng batas. Paano ka makakagawa ng batas? Paano ka magiging kabahagi sa paggawa ng batas kung wala ka naman dun sa Senado? Hindi ka naman uma-attend sa mga, halimbawa, yung budget. Pinag-usapan yung budget. Yung 2026 budget, nakailang hearings doon. Bilang senador na inihalal ng taong bayan, dapat nandun si Bato para busisiin yung budget. Nandun ba si Bato para busisiin ang budget, Amy Marcos? Kasi dapat bilang senador, ang trabaho niya, busisiin ang budget. Nakikipagbalitaktakan siya sa kapwa niya senador tungkol sa budget. Vice chairman siya ng Senate Committee on Finance. Dapat tinutulungan niya yung chairman. Kasi ang chairman si Win Gatchalian. Hirap na nga yung trabaho ni Win Gatchalian doon sa Blue Ribbon ay sa BICAM. Kasi siyempre nagbabanggaan sila ng mga kongresista. So dapat ang katulong doon ni Win Gatchalian, yung kanyang vice chairman ng Senate Committee on Finance. Si Bato yun. Nagawa ba yun? Ni Bato? Yun na lang. Ang sabi mo, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Ano ba ang trabaho ni Bato?
Vice Chairman ng Senate Committee on Finance. Nung pinag-usapan ang budget, nandun ang chairman, si Gatchalian. Si Gatchalian, ginawa niya yung trabaho niya. Si Bato ba bilang Vice Chairman, ginawa niya ba yung trabaho niya? Hindi, kasi wala siya. Paano mo ngayon ay sasabihin na nagtatrabaho si Bato? Ha? Masyado kang sobra na ang pagdidipinsa mo, kahit mali, binabaluktot mo. Paano mo masabing nagtatrabaho si Bato? Doon nga sa trabaho sa budget deliberations, kailangan ang tulong niya ni Gatchalian. Kasi Vice Chairman si Bato ni Gatchalian. Vice Chairman si Bato. Kaya nga may hina ng na si Gatchalian eh. Burido na si Gatchalian eh. Sabi ni Gatchalian, hindi ko na gusto ito. Hindi niya na daw gusto. Kailangan daw magpaliwanag na si Bato. Tinatawagan niya daw, kinukontak niya, cannot be reached. Kaya, napaka nito mga kabunyog, itong statement na to ni Amy Marcos, lulukuhin tayo. Linuluko tayo eh. Ginagawa naman daw ni Bato ang trabaho. Anong ginagawa? Ang sinasabi kasi ni Amy, nakapirma naman daw si Bato doon sa Senate Committee report. Hindi lang naman yung pagpirma ang trabaho. Pumapasok naman daw ang mga staff ni Bato. Imagine niyo, sinisweldohan natin ng 300,000 kada buwan si Bato de la Rosa. Tapos yung opisina niya may 5 million umano na budget. Yung opisina niya para sa operations, ang tawag doon MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Ganun kalaki ang budget ng MOOE ni Bato. Maintenance and Other Operating Expenses. Pang-operating expenses, 5 million umano yan. Ngayon, ginagamit ni Bato yon ng opisina niya kasi ang sinasabi ni Amy, nag-uopisina naman ang mga tao. Kaya parang yung kanyang 5 million nire-release. Masyado itong si Amy Marcos eh. Paano kung ako bang ito mga kabunyuga? Yan Yan. Ma'am, magdadalawang buwan na kasi hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa. Meron po ba kayong balita tungkol sa kanya? Nung umpisa, talaga nagte-text pa yun sumasagot pa pero ngayon hindi na sumasagot. Nate-trace daw yata ang mga cellphone. Ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, sina Nancy, at saka yung mga anak. Pero, ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya, medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Yan ang sinasabi ni Amy. Yan ang sinasabi ni Amy. Yun mga gusto, kasi marami tayong mga mamamayan na nagsasabi ng wag nang swelduhan yan si Bato. Dapat nga isuspindi na yan eh. Wag nang swelduhan yan. Sabi ni Lisel Pulistico, nag-work from home yata, attorney. Yun na nga eh, hindi pwede ang work from home. Binuto siya ng tao, hindi para mag-work from home. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Itong si Bato de la Rosa, pinagtatanggol ni Amy Marcos. Kung gusto mo, Amy, ikaw na lang magpasweldo sa kanya. Yun, tama yun. Pera mo na lang gamitin mo. Huwag nyo nang gamitin ang pera namin. Ng pera ng taong bayan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.